tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Trahedya sa sunog sa Pasig. 5 po ang nasawi, kabilang ang 3 menor de edad. 3 ang mag-iina at 2 ang mag-ama. Balita natin ni Bam Alegre. Mabilis na kumalat ang apoy sa sunog na ito na sumiklab sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig bago mag-alas 11 kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog, hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Nakontrol ang sunog matapos ang halos 20 minuto at tuluyan na apula bago maghating gabi. Pero trahedya ang bumungad ng pasukin ng mga bumbero ang pinangyarihan ng sunog. 5 ang nasawi, isang ina na 43 years old at ang anak niyang babae na 11 years old, pati sanggol na 1 taong gulang. Pati ang kapitbahay nilang mag-ama na isang 45-year-old na government employee at ang bunso niyang lalaki na 15 years old. Sinasabing yung mag-inang mga yon na nakatira po sa 3rd floor but na-locate sila sa 2nd floor na and ground floor. So talagang mayroon tayong matinding sunog na nangyari na gumuho yung bahay kaya sa lower floor sila natagpuan. Sa magtatay, magkasama po sila sa CR na natagpuan. Agad na pauwi ang misis ng isa sa mga nasawi nang malaman ng balita. Tinawagan lang po ako ng anak ko na mama nasusunog po sa bahay. Tapos sabi ko pakihanap po si Papa at saka yung kapatid mo. Si Denmark naman nakamag-anak din ng ilang nasawi, kakauwi lang na makitang nasusunog ang bahay nila. Meron po akong narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yun, yung bike bumagsak po sa akin. Ano yung mga bumagsak? Yung mga kahoy po. Sa tala ng barangay, 3 estruktura na apektuhan ng sunog. 18 pamilya, 89 na individual ang nasa evacuation center ngayon. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy, pati sa halaga ng pinsala. Sad to say, yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan, nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. And basically, hindi siya bago, but still, sana maging lesson to sa lahat. At least, walang mga obstruction lalo na sa mga makikitid na daan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, naghahain ang Manila Regional Trial Court ng not guilty plea para kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Para yan sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Korte ang naghahain nito para kay Teves matapos niyang igiit ang kanyang karapatan na hindi sumagot at manahimik. Ang kasong ito ni Teves ay may kaugnayan sa mga nakumpiskang armas at pampasabog sa kanyang mga ari-arian noong March 2023. Dating sinabi ng DILG na walang mga dokumento ang mga nakumpiskang armas. Itinanggi ni rin noon ni Teves na sa kanya mga nakuhang armas sa kanyang mga ari-arian. Mga kapuso, may binabantayang bagong sama ng panahon ang Pag-asa. Namataan po ng Pag-asa ang bagong low pressure area sa layong 1,240 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero nananatiling mababa ang tsansa maging bagyo. Sa kabila po niyan ay magpapaulan ng trough o buntot ng LPA sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, malalakas na ulan ang posibleng maranasan sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang hanging habagat. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Isa pang mainit-init na balita, 4 na sunod na buwan nang bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.3% ang naitalang inflation nitong Mayo. Ito po ang pinakamabagal na inflation rate mula noong November 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at ng tubig. Gayon din po ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe sa barko. Pati ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation itong Mayo ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 0.9 hanggang 1.7%. Pasado sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 pesos na wage hike sa arawang kita ng minimum wage earners sa pribadong sektor. 172 na mambabatas ang pumabor, walang tumutol habang isa ang nag-abstain sa House Bill.
Sakop ng panukalang aumento ang mga manggagawa sa private sector, kasama ang contractual at subcontractual. 5 milyong Pilipino raw ang makikinabang dyan ayon sa isang party list. Dahil malapit na matapos ang 19th Congress, nanawagan sa Senator Mig Zubiri kung pwedeng i-adapt na lang ng Senado ang House Bill o kaya ay madaliin daw ang pagbuo ng BICAM para matalakay ito. Sakaling maisa batas, yan ang unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Sabi naman ng Malacanang, titingnan ng Pangulo ang economic implications o epekto sa ekonomiya ng panukalang wage hike. Good news naman sa mga suki ng MRT-3. May libreng sakay po sila bilang pakikiisa sa ika-127 araw ng kalayaan. Maaari yang i-avail ng mga pasahero sa lahat ng MRT stations mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. sa June 12. Bukod sa MRT-3, nauna nang nag-anunsyo ng libreng sakay ang LRT Line 2 sa June 12. Sa parehong oras po yan mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Wala pang anunsyo kung may kaparehong libreng sakay ang LRT 1. Labing-isang araw na lamang balik eskwela na. Kaya sama-samang naglinis ang mga volunteer, magulang at kawani ng isang paaralan sa Quezon City para pugsain ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok na posibleng may dalang dengue. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, indulunsad ng DOH o Department of Health ang Dengue Awareness Month. Nagikot sa eskwelahan ng mga volunteer, mga magulang at mga kawani ng paaralan para maglinis lalo na sa mga lugar at sisidlan na maaaring pamugaran ng mga lamok. Nagkaroon din ng misting at installation ng screens na pinamunuan ng mga opisyal ng DOH. Ayon sa datos ng DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mahigit 19,000 dengue cases ang naitala sa Metro Manila mula January 1 hanggang May 17. Mas mataas yan ng 224% kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Mahigit 400 naman ang namatay. Karamihan sa mga kaso ay mga batang edad 5 hanggang 9 years old. Sabi ni DOH Assistant Secretary Farwa Hombre, dahil daw ito sa mga pag-ulan na naranasan sa unang bahagi ng taon, nakababahala raw ito lalo at posible pang madagdagan ang mga kaso ngayong papasok na ang panahon ng tag-ulan. Kaya raw napakahalagang labanan ng dengue tulad ng kampanya ng Health Department na alas 4 kontra mosquito kung kailan dapat nakakaugalian na yung pagtataob, taktak, tuyo at takip para walang pamahayan ang mga lamok. Ayon kay DOH Assistant Secretary Hombre, ang paglaban sa dengue ay responsibilidad din ng komunidad. Kaya inilalapit nila ang kampanya sa eskwelahan, lalo ngayong mag-uumpisa na naman ang pasukan sa June 16. Ni-reactivate na rin daw ang dengue fast lane sa mga ospital at public health centers. Kaya raw kapag nakaramdam ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, panghina, pantal, pananakit ng tiyan, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na ospital at health center. Samantala, Connie, patuloy pa rin yung mga activities na isinasagawa dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. May mga games dito at namimigay rin ng sanitation kits sa mga magulang at sa mga estudyante. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Nagtatakbuhan ng mga lalaki yan sa isang pedestrian lane sa GMT Street sa Santa Barbara, Iloilo. Ang grupo, pinagtutulungan palang bugbugin ang lalaki na kaputing pantalon. Sunod-sunod na tadyak at suntok ang sinalo ng lalaki na ilang beses pang natumba. Natigil ang pananakit ng may lumapit na mga motorista para awatin sila. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan ang 17 anyos na biktima na isinailalim sa pagsusuri. Hindi muna sila nagbigay ng pahayag ng kanyang ina. Ayon sa pulisya, posibleng napagtripan lang ang biktima. Tinitingnan din nila kung may kinalaman ng gulo sa pakikipaghiwalay ng biktima sa dati niyang karelasyon. Sa ngayon, may persons of interest na sila at inaasikaso na rin ang mga dokumento para sa pagsasampa ng reklamo. Pinagigibanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mount Kamuning o yung footbridge malapit sa MRT Kamuning Station sa Quezon City. Sabi ng Department of Transportation, hanggang 5 palapag na gusali ang taas ng Kamuning Footbridge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na inakyat ang Mount Kamuning, delikado itong gamitin. Bukod sa matarik,
Nararamdaman din daw ang mga pag-vibrate ng footbridge sa dami ng dumaraang sasakyan sa ilalim nito. Ang ipapalit ng DOTR, mas mababang footbridge na may elevator na. Plano itong ilagay sa EDSA Bus Carousel Kamuning Station. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Dasmariñas, Cavite. Chris, anong nakuha sa suspect? Tony, nasabat sa sospek ang 600 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 4 na milyong piso. Batay sa investigasyon, nahuli ang sospek sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay H2. Bukod sa iligal na droga, nakuha rin sa sospek ang 1,000 piso marked money, cellphone at ID. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan naman ang 2 magkaibigan matapos tamaan ng sanga ng nabuwal na puno sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Kwento ng mga biktima, dumaan lang sila sa simbahan bago pumasok sa trabaho. Paglabas nila sa gate ng simbahan, bigla na lamang nabuwal ang puno ng akasya. Nakatakbo sila kaya't hindi nadaganan, pero natamaan sila ng mga sanga nito. Nagtamo sila ng mga sugat sa noo at siko. Damay rin sa insidente ang isang waiting shed, street light at ang bubong ng isang tricycle na nakasilong sa ilalim ng puno roon. Ayon sa Bangaldan MDRRMO, posibleng nabubulok na ang ugat ng puno dahil sa katandaan nito. Natanggal na ang nabuwal na puno. Webes latest na mga mare at pare. Nag-co-parent mode ulit ang Kapuso stars na sina Max Collins at Pancho Magno. Para yan sa moving up ceremony ng anak nilang si Sky. Special day yan para kina Mommy Max at Daddy Pancho. Sa sobrang tuwa nga yata ng bata na muli silang nagsama-sama, nahulog si Sky sa stage. Was a disaster, but super happy kami. Happy din siya. But it was funny. I mean, he didn't get hurt. He's just overly excited. Siguro mas excited siya because magkasama kaming lahat as a family, di ba? After ng event, naghanda agad si Max para lumipad pa Canada. Makikisaya siya sa Global Pinoy sa Toronto this weekend. Kabilang sa isi-celebrate doon ang Philippine Independence Day, Filipino Heritage Month sa Canada, 15th anniversary ng Philippine-Canadian Charitable Foundation at 20th anniversary ng GMA Pinoy TV. Pinoy style celebration ang mararanasan sa 2-day event na libre ang admission. Makakasama rin sa events as media partners ang GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Gusto ko lang pasayahin ang pamilya ko, ang mga tao na nanonood sa amin, syempre sa GMA, and para sa mga global Pinoys that watch GMA Pinoy TV. Gusto ko rin silang pasayahin. So yun talaga yung hinahanap ng puso ko. Sa susunod na linggo, planong ihain ni Senador Bato de la Rosa ang isang resolution na layuning ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Sabi naman ng iba pang senador at ng House Prosecution Team, dapat matuloy ang impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolution. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero kung tatanungan, Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta?
Mamaya na pag sizeable na yung number na sumuporta. Ang iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balak ihain. Paglilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Ako, kukunin ka natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa akin. Wala siyang pakialam dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan yan, at unless pagbotohan yan. nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma-dismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Humihiling naman ang caucus si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolution. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, magkautos na kami. At maraming nalalaguan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinukwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kinu-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Pero nang usisain ang bise sa detalye ng kanyang strategiya, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Maliwanag ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta sa Senado, at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huli kamang pag-aala superhero ng rider habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa isang kalsada sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa barangay officials, naantala ng rider ang pagresponde ng MDRRMO sa isang aksidente sa kalsada roon. Ipinatawag ng barangay ang 17 taong gulang na rider kasama ang kanyang magulang dahil sa insidente. Kinumpis ka rin ang motorsiklong gamit niya na napagalamang pagmamayari ng kanyang ama at walang plaka. Wala ring lisensya para magmaneho ang binatilyo. Paliwanag ng nanay ng rider, hindi alam ng binatilyo ang kanyang ginawa dahil sa kalasingan. Hulikan din ang panghahablot at pakikipag-agawan ng isang lalaki sa bag ng isang babae sa loob ng isang fast food restaurant sa Malabon. Naaresto rin naman siya kalaunan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nag-o-order sa isang fast food restaurant sa Barangay Longos, Malabon ang babaeng ito kahapon ng madaling araw. Habang ang lalaking nakaputi sa labas, sandaling tumigil sa may pintuan at tila nagmamasid. Maya-maya, pumasok na siya. Lumapit sa babaeng nag-o-order at biglang hinablot ang bag nito. Laman ng bagang mga ID card at halos 10,000 pisong cash. Sinubukan pa ng babae na hatakin pabalik ang bag niya pero... Nung nag-aagawan sila, nung naglabas na ng patalim yung suspect, siguro sa takot, nadulas na po itong victim dun sa pag-aagawan po nila. Nakuha niya yung bag na tangay niya po, ma'am. Ang security guard ng fast food restaurant saglit daw nag-ikot noon. Pagbalik niya... Pagbuksan pa konti ng gwardiya natin, hindi niya alam na nag-aagawan pala yun. Kaya nabuksan niya, kung tinitingnan niya, i-verify niya kung ano nangyayari. Yung pala, natangay na. Ang suspect tumakas sakay ng jeep papuntang Caloocan. Humingi raw ng tulong sa pulisya ang gwardiya. Naaresto sa hot pursuit operations ang 33 anyos na suspect sa Barangay 8, Caloocan. Na-recover din mula sa kanya ang tinangay na bag, pati ang patalim na ginamit niya sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Pero sabi raw niya sa pulisya, kakapusan sa pera ang nagtulak sa suspect para magnakaw. Parehas pa rin po, ma'am. Pangailangan sa pera, ma'am. Reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at illegal possession of bladed weapons ang kakaharapin ng suspect na nakakulong na sa Malabon City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang pamilya sa Malungon, Sarangani nang bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa isang truck. Sarah, paano yan nangyari? Rafi, lilipat sana papuntang either lane ang kotse nang mapunta ito sa lane ng kasalubong na truck. Wasak ang kotse na pumailalim sa unahang bahagi ng truck. Patay ang mag-asawang 35 at 34 anyos, pati ang 3 anyos nilang anak na babae. Inaasikaso na ng kanilang mga kaanak ang kanilang bangkay. Hawak naman na ng pulisya ang truck driver na sinusubukan pang kunan ng pahayag. 11 tindahan ang nasunog sa Ormoc City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang burger store sa Barangay South. Sa laki ng apoy, rumesponde na rin ang mga fire station sa mga kalapit na lugar. 2 ang nagtamo ng sugat, kabilang ang isang bombero. Sa tala ng BFP, umabot sa mahigit 8 milyong piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy. Mga mare at pare, ni-reveal ni British singer Jessie J na siya ay diagnosed na may breast cancer. Before No Secrets came out, I was diagnosed with early breast cancer. I'm highlighting the word early. I have been in and out of tests throughout this whole period. Sabi ni Jessie, after ng kanyang performance sa Summer Ball ay hindi muna siya magiging visible sa publiko. Ito ay para sumailalim sa surgery. Say ni Jessie, nag-share siya ng kanyang kondisyon dahil nakakatulong ito para kayanin niya ang pinagdaraanan. Bumuhos naman ng messages of support mula sa celebrities gaya ni Katy Perry, Rita Ora at Leona Lewis.
Kaugnay naman ng benefit packages na alok ng PhilHealth para sa makakagat ng hayop, kausapin po natin si PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, and magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ano po ang magagawa ng PhilHealth sa pakiusap ng ilang senador na taasan naman ang package para sa anti-rabies vaccination sa gitna po ng dumaraming rabies cases? Well, actually, Connie, kung matatandaan po natin, ang original package natin sa Animal Bite Package ay 3,000. However, kung matatandaan din natin, 2 beses na po tayo nag-increase from 30% noong 2024 and another 50% noong 2025. So ngayon po, ang coverage na natin sa Animal Bite Package is 5,850. But with the request of the some senators, we will again take a look into that, provide some costing, and we will see if we can still increase the package. But as it is, it has already been increased twice. Opo, pero malayo pa rin kasi doon sa presyo po, kapag ikaw ho ay magpapa-anti-rabies vaccine. So, hopefully maaral po ninyo para makadagdag din ho ng tulong yan. Pero ito lang ho, sino-sino ba ang kwalipikado at magkano yung po pwede pong maka-avail ng animal bite package ng PhilHealth? Kasya ho ba yung... Sabi kasi talagang hindi daw kasya yung rabies benefit package, no? Para makumpleto yung bakuna. Yes, Ms. Connie. Actually, I think ang naging example noon sa discussion is for coming from a private hospital. Oo, pero syempre in the government setting, kasya na po yung ating 5,850. Now, sino po yung lahat ng pwede or qualified to get this? Anyone po, kasi alam naman natin under universal healthcare na lahat ng Pilipino ay miyembro na. So anyone po na nagkaroon ng animal bite, especially ng mga aso at pusa, ay pwede po nang magkaroon or makakuha ng benepisyo na ito. But again, as long as doon po ito madadala sa ating mga accredited facilities na mga ospital po and animal bite treatment centers. So far nationwide, we have more than 800 animal bite treatment centers po. Alright. Pero ang rekomendasyon ho ng DOH, di ba sabi nga, ideklara na yung HIV na National Public Health Emergency dahil 500% no, ang itinaas po nito. Ano ho ang magiging effect niyan kung meron man sa HIV treatment package naman ng PhilHealth? Well, Connie, ang ating OHAT or yung outpatient HIV treatment package, dati, ang ating beneficyo dyan is 30,000. But because we have increased 30 and 50%, ngayon po ang coverage na natin is less than 57,000 pesos na. And that coverage is for a year. Quarterly po natin yan na ibinibigay or ibinabayad sa ating accredited facility to support the diagnosis and treatment of an HIV patient. So napakalaking tulong na po nito ngayon para sa mga ating aalagaan na mga kababayan na merong sakit na HIV. Tag-ulan na rin ho, ano naman ho ang aasahan ng mga PhilHealth members kung sakaling magka-dengue? Wag naman, sana. Wag naman nga sana, but we also have increased our dengue package, especially po yung ating severe dengue or hemorrhagic fever dengue, hemorrhagic dengue. Dati po ang ating mild dengue ay 10,000. Ngayon po, siya ay umaabot na ng 18,000. At kung ito po ay severe dengue, na dati po is 16,000, ngayon po ang ating coverage is 47,000 pesos na. Ang another type of sakit po na kalimitan tuwing tag-ulan ay yung pong dulot sa pagbabaha, yung pong leptospirosis. Dati po ang ating package para dyan is 13,000. Ngayon po, na-increase na natin siya to around 21,000 pesos. Marami pong salamat sa iyong update sa amin. Ngayon pong araw nito sa Balitang Hali. Thank you. Maraming salamat din po, Ms. Connie. And magandang tanghali sa ating lahat. Yan po naman si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Sa Western Turkey, makikitang tinatanggal ng lalaki ang tali sa yate na nakakabit sa port walkway. Pumasok siya sa loob ng yate hanggang magkaroon ng malaking pagsabog. Agad namang tumulong ang ilang naroon para maapula ang apoy. Sugatan ang 2 sakay ng yate habang may nadamay ring sibilyan na nasa pampang. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog.
Pero bago ito ay mangyari ay kinakargahan ng langis ang yate. Tinangay ang isang motorsiklo sa Binondo, Maynila. Nahuli pa ang suspect na tulak-tulak ang motorsiklo papunta sa talyer para pagawan ito ng bagong susian. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Nasiraan o naubusan lang ng gas ang lalaking ito na nakuha ng nagtutulak ng motorsiklo sa bahagi ng Wanluna sa Binondo, Maynila. Pero ang lalaki, motor napper daw pala. Ayon sa 22 anyos na biktima, ipinarada niya ang kanyang motor sa bahagi ng Alvarado Street sa Divisoria para sana maghatid ng mga parcel sa isang mall. Mga 50 minutes lang po simula pagdating ko nawala yung motor ko. Ang alam ko nilipat lang ganun. Tapos wala na po hanggang sa nagpa-review na po ako ng CCTV. Base sa backtracking ng pulisya, makikita pa ang salarin na itinutulak ang motor ng biktima mula sa bahaging ito ng Alvarado Street papunta ng Wanluna. Naghahanap umano siya noon ng pagawaan ng susian. Then nagpatulak siya hanggang UN sa may pagawaan ng susian. Then parang sarado yata. Tapos nagpatulak siya hanggang doon sa may San Andres Complex. Doon niya pinagawa yung susian po. Sa CCTV ng mismong motor shop, makikita pa ang lalaki na dali-daling ipinarada ang motor ng biktima. Napaniwala niya raw ang mga mekaniko doon na nasira ang kanyang susian at kinakailangan niya pang mag-deliver kaya agad itong napalitan. Matapos yan, huling namataan ng lalaki na sakay ng motor ng biktima sa bahagi na ng Buendia sa Pasay City. Nai-report na sa Manila Police District o MPD ang pangyayari at patuloy na hinahanap ang lalaki sa video. Umaasa ang biktima na mababawi pa ang kanyang motor lalo at mahigit 2 taon niya pa raw itong huhulugan. Siguro masasabi ko lang sa kanya, lumaban na siya ng patas po. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong June na mapapanood ang biggest lineup ng shows mula sa GMA. Sa linggo na ang simula ng tagisan sa The Clash 2025. World premiere naman sa June 16 ng prime serye na Encantadia Chronicles Sangre. Streaming din ang Beauty Empire sa View starting June 16 at mapapanood sa GMA sa July 7. Triple premiere naman ang aabangan sa June 23. May Father's Wife sa afternoon prime, K-drama na The Lovely Runner sa hapon, at Tambalang Denjen ng Sanggang Dikit for Real sa gabi. Sa June 28 naman ang reality dance competition na Stars on the Floor. At sa June 30 ang seryeng Akusada. Bahagi yan ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA. Anong mga pagbabago kaya ang ipatutupad sa Philippine National Police ngayong may bagong hepe na? Nakasalang sa Balitang Hali si Police General Nicolas Torre III. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Opo, unahin po natin yung sinasabi niyo na 5-minute emergency policy dito po sa Metro Manila. Paano po ito matagumpay na maisasagawa at kailan ito magiging epektibo? Well, nagawa na natin yan sa Quezon City Police nung ako ay District Director ng 2022 pa. Ngayon, ipopropagate ko na lang dito sa Metro Manila para lahat maging 5-star responded ng ating mga tao. We start with deploying more people in the streets and remove them from the police boxes and police precincts na kung wala rin lang investigasyon ay i-deactivate na lang natin. Pero sa Quezon City po, kung matatandaan ko, 3 minutes yung inyong palugit, hindi ho ba? Gaano ba kalaki yung role ng LGU para makamit nyo itong inyong polisiya? Well, ang LGU ay ating katuwang sa pag-implement ng mga challenges, ng mga programs na ito. Sila, marami dyan ay ang ating mga resources like patrol cars, radios, and the gasoline allowances are jointly sinushoulder ng PNP at ng LGU. So, malaking tulong at katuwang natin, major partner natin ng LGU. So yung 3 minutes po, hindi pwedeng maipatupad sa buong Pilipinas? Kaya ipatupad yan. Sa unfilling systems kasi, ay para yan sa mga areas na yung mga highly urbanized or urban centers. Okay. Obviously, hindi yan applicable sa mga areas ng mga far flung kasi paano natin magawa 3 minutes kung nasa taas ng bundok ang responde or doon sa mga areas na talaga namang medyo liblib. So, hindi natin pwedeng
ipangako hindi natin kayang gawin. So, at the end of the day, ang bottom line na natin is that reasonable ang time ng responde in other places of the country. But in major cities like Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan, Oro, yung mga cities at ang mga urban centers, 3 minutes ang aking demand eventually, magsisimula tayo sa 5 minuto. Sino po mananagot kung hindi matupad itong 5-minute response time? Primarily, ang mga mid-level supervisors, including, obviously, yung mga regional directors natin. Ilalagay natin, itataya natin sila dyan sa ating programang yan. Kailan po may papatupad yung sinasabi niyong pag-deactivate dun sa ibang mga police boxes at yung mga ibang maliliit na presinto para magkaroon ng mas maraming pulis sa lansangan? Effective today yan sa Metro Manila. Pina-study ko na ng isang araw pa ang efficacy ng mga police boxes na yan. So, sa ngayon, ay nagsimula na sila, including the 8-hour shifting. Meron po bang marching order na particular sa inyo, si Pangulong Bongbong Marcos? Narinig natin naman ang kanyang directive change of command ceremony na ang pulis sa kalsada, dapat visible ang pulis at aktibo na nagpapatrolya at nagpe-prevent ng pagkaganap ng krimen. So, aside from that, gusto niya rin ang ating mga pulis ay talagang aktibo at nagtatrabaho within the ambit of human rights. Opo. Pakilinaw na rin po, paano maiiba yung paramihan arrest order sa reward system noon, ang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Handa na ba kayo makipagtulungan sa Commission on Human Rights? Yes, nandito ako ngayon sa NAPOLCOM at aking in-reiterate talaga na partner namin ang NAPOLCOM at ang Human Rights sa paniniguro na hindi magmalabis ang pulis sa kagustuhan lamang na magkaroon ng maraming aresto, kung ano-ano ang gagawin, na pati ang mga inosenteng tao ay dadamay. Ang maganda rito sa ating programa, ang ating mga maa-aresto at ating mga taong bayan na mga kababayan na ma-aresto man, may pagkakataon talaga silang depensahan ng kanilang mga sarili, guys, at ang mga abogado, at maaaring ang pulis naman ang madidismiss o makukulong din dahil kung mali ang pagka-aresto sa kanila. Yun nga po, yung mekanismo sana na pagrereklamo ng mga posibleng maaresto, lalo na kung wala namang sapat na ebidensya, para baka pwede mangyari dyan, arrest now, reklamo later. Paano mas madali para sa mga magrereklamo na maghain ng protesta dun sa kanilang pagkakaaresto kung sakali? Ang kaso pong illegal arrest ay hindi ho basta-basta. Hindi makakarami ng aresto ang pulis ng illegal arrest ang kanyang gagawin. Kasi sa unang aresto pa lang na illegal arrest ang kanyang ginawa, matatanggal sa serbisyo, makukulong na siya. Siya ang makukulong at hindi yung kanyang inaaresto. Kaya ang pag-aaresto ho, para maintindihan ng ating taong bayan, pag pumirma ang pulis dyan sa papel dahil siya ay nang aresto, kung buhay niya ang nakasalalay dyan. Kaya napakalaki rin ng risk sa ating mga pulis yan. Kung kaya sa ngayon, makikita nyo, kung maliit na rambol-rambol lang yan, ituturo kayo ng pulis sa barangay. Yan ang ayaw kong mangyari. Gusto ko na ang pulis, pag may humingi ng tulong sa kanila na mamamayan, kahit yan ay maliit na bagay lamang, yan ay, halimbawa nakikita lang na siya, parang kahina-hinala itong umaali-aligid sa bahay ko, ay re-respondihan dapat ng pulis yan at check kung ano yung umaali-aligid na yan. Kasi sa ngayon, mag-agree ang marami sa akin na pag yan ang report mo sa pulis, ang sasabihin niyan, pumunta ka sa barangay. It has to stop. Okay, well, yun po ang abangan natin kapag may nasampulan na makulong dahil sa illegal arrest. Marami rin pong mga kabataan ngayon na nasasangkot sa krimen. Paano po mababawasan yun na itatalang kaso ng children in conflict with the law at pati na rin cybercrime? Oh, di ba? Tama yan, Sir Rafi. Kaya dumadami ang mga yan. Kasi hindi nga natin napapansin dahil ang mga pulis naman, sasabihin lang yan, punta ka sa DSWD, bata ho yan. So, hindi mo po pwede ngayon yan. Ay sa akin dyan, pag may nagbigay ng informasyon regarding dyan, kahit na yan ay CICL, Children in Conflict with the Law, dapat yan, puntahan ng pulis, arestuhin, at i-turn over sa DSWD or kung saan mang Social Services Department ng LGU na nakakasakop sa kanilang lugar. Bukod po dun sa mga daily na mga petty crimes, paano nyo naman po gagawin mabilis yung pagresolba sa ilang malalaking kaso na hawak po ng PNP ngayon? At tuloy-tuloy naman po yan, lalo na sa CIDG na aking pinanggalingan, talagang ang mga kaso na dumarating sa ating tanggapan ay talagang tinututukan natin hanggang sa ito ay masolve. Dahil nung last na kidnappings na mga nangyari, ayan ay AKG together with the CIDG and the ACG ay nagsasama-sama
para masolve ang mga kasong ito. Very quickly lamang po, baka may mensahe kayo sa mga Pilipino ngayon at may bagong liderato ang PNP. Nasa inyo po ang pagkakataon. Well, ang sa akin po lamang, numero uno ay gusto ko i-emphasize ang aming mantra na sana ay maalala ng lahat kasi ginawa namin tula. Ang sabi namin ay huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Kung kailangan niyo ng pulis, dial 911 at darating kami sa loob ng 5 minuto. Okay, maraming salamat po, PNP Chief General Nicolas Torre III. Maraming salamat din po, sir. Isinailalim muli sa thunderstorm watch ang Metro Manila ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa mga susunod na oras, posibleng makaranas sa mga nasabing lugar ng biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi. Mga kapuso, nagbabala ang GMA Entertainment Group at Sparkle GMA Artist Center laban sa mga nagpapanggap na representative ng organisasyon. Para makakuha ng pribadong impormasyon at sensitibong mga larawan at video, anila kailanman ay hindi yan ni-require or i-re-require ng GMA Entertainment Group at Sparkle sa kanilang auditions. Kung may makikita kayong kahina-hinalang tao o accounts online, paki-report yan sa mga official at verified social media accounts ng Sparkle GMA Artist Center at GMA Network. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki na sangkot sa pambubugbog at pananaksak umano sa 2 lalaki sa Morong, Rizal. Base sa investigasyon, kasama ng suspect ang siyang pang-iba na pinagtulungan ng 2 biktima. May nakuha rin mga illegal na droga sa suspect na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Aminado ang suspect sa paratang na may kinalaman siya sa illegal na droga. Itinanggi naman niyang nanaksak siya. Mahaharap siya sa reklamong frustrated homicide at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hinahanap pa ang siyam niyang kasabwat umano. Arestado ang isang lalaki sa drug buy bus sa Taytay, Rizal. Nasabat sa kanyang 3 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos at isang kalibre 38 baril. Aminado ang suspect na gumagamit siya dati ng illegal na droga, pero itinanggi niyang nagbebenta siya. Nahaharap siya sa mga karampatang reklamo. Samantala, mas maagang matatanggap ngayong buwan ang pensyon mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Imbis na sa linggo, June 8, pwede na raw makuha ang pensyon bukas, June 6. Yan ay kahit pa regular holiday dahil sa pagdiriwang ng Idil Adha. Pwede raw itong i-withdraw ng mga pensyonado ng GSIS sa mga ATM gamit ang inyong Unified Multipurpose ID o e-card. Sabi ng GSIS, bahagi po ito ng pagbibigay ginhawa sa kanilang mga beneficiary. Ito ang GMA Regional TV News. Nahuli sa palayan ang isang multicab sa Matalam, Cotabato. Ayon sa Matalam Police, papunta sa Arakan ang magkakaanak na sakay ng multicab nang maglak umano ang manibela nito ilang metro pa lang mula sa kanilang bahay. Bumangga sa puno ng niyog ang sasakyan bago mahulog sa palayan. Nilapatan ng paunang lunas ang 11 sakay nito bago sila dalhin sa ospital. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Nahulog ang isang SUV sa gilid ng bagong gawang kalsada dito sa Dagupan, Pangasinan. Kwento ng SUV driver, papasok sana siya sa parking area ng isang bangko sa Perez Boulevard kahapon. Hindi niya napansin na hindi pa pala natatabunan ng lupa ang compound ng bangko. Mabuti na lang at hindi nasaktan ang 72 anyos na driver. Agad namang umalalay ang mga otoridad at inalis ang sasakyan makalipas ang mahigit sa 2 oras. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa kontraktor ng Road Rehabilitation Project para dagdagan ang signages sa naturang lugar. Arestado sa Quezon City ang isang tattoo artist na nagbebenta umano ng shabu, pati na ang mag-live-in partner na bumibili ng umano sa kanya. Balita hatid ni James Agustin. Kayo ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo.
Inaresto ng pulisya ang 3 drug suspects sa ikinasanilang bypass operation sa bahay na ito sa Barangay UP Campus, Quezon City. Target ng operasyon ng lalaking tattoo artist na nagbebenta umano ng shabu. Huli rin ang mag-live-in partner na naaktuhan ng mga umi-score sa lugar. Yung aming regular RCI po, kasama po yung aming pulisya na siya po yung nakipagtransaksyon doon sa lalaking suspect na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Ang area nila, Barangay Pansol sa Barangay UP Campus sa Cruz Naligas, magkakalapit na barangay lang po. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Sa imbestigasyon na pag-alaman na dati ng naaresto ang 3 dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Nang tanungin ng tattoo artist kaugnay sa transaksyon. Comment na lang po sa husgado ko na lang po ipapaliwanag yung mga paratang sa akin, sir. Itinanggi naman na mag-live-in partner na bumibili sila ng droga. Hindi po totoo yan dahil yung area na po yung taga-garon po yung kinakasama ko. Napadan lang po kami. May nakuha ba droga sa'yo? Wala po. Hindi po totoo. May nakuha po ba droga sa'yo? Wala po. Sinampa ng mga sospek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May basketball game sa Baliwag, Bulacan na nauwi sa suntukan. Naghiyawa ng mga nanood ng championship game ng Paliga, hindi dahil sa laro, kundi sa sapakan ng mga manlalaro. Isang player na aawat lang sana sa mga kasamahan niya ang napuruhan. May galo siya sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang kwento ng teammate niya, sobrang intense daw ng laro, ganyan din ang idinahilan ng mga player sa kabilang koponan. 3 taon na raw kasing naghaharap sa kampyonato ang dalawang team. Handa raw silang tumulong sa pagpapagamot ng mga nasaktan sa kabilang grupo. Tampok natin ang cute na happy pill ng isang fur mom sa Rodriguez, Rizal. Ang alaga niyang aso, maihahalin tulad daw sa radyo. Paano ba naman? Pwede raw kasing kontrolin ang volume. Mahinang kahol lang, Ayun, no? Kung nasa classroom lang, ligtas na sa listahan ng noisy ang asong si Greta. Marunong kasing tumahol ang alaga pero very demure ang style. Wait lang, kung palakasan daw ng tahol ang usapan, hindi rin panghihinaan ng loob ang Aspin. Sadyang masunurin lang daw sa request ng kanyang fur mom. Gumawa ng ingay sa TikTok ang video na almost 700,000 na ang views. Gayahin nga natin. Greta, ikaw ay trending! Naku, may pabulong-bulong pa. Very demure din tayo. Oo, Greta, ang cute mo. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.